Welcome mga peeps para sa ating part 4 ng aerial update. Natapos na po natin yung nasa phase 1 po natin, pagpasok nasa kanan, ganun din po yung sa kaliwa at ganun din po yung part 3 naman natin, yung malapit po sa water tank. Ngayon masasaksihan nyo naman ang ating phase 2. Yan, doon sa mga nag-aabang po ng ating update for phase 2, eto na po mga peeps. Ang may mga ongoing na po na construction po ng units ay dito po sa Block 2 at Block 3. Special shoutout po kay Sir Roy Galang. Ito na po yung inyong unit dito po sa Block 2 na nasa corner area. Ganun din po sa aming mga client na nandito po sa may Block 3. Hindi ko na po i-mention po yung mga last names nyo pero yan po, nakikita nyo na po kung ano po yung itsura na ngayon ng inyong mga units. At base na rin po sa nakikita po natin dito sa video, ilan na rin po yung mga bagong ginagawang layouts for Block 3. Sa mga bagong viewers po natin dito po sa Centrina Alaminos, my name is Mark Joseph Gigante. Ako po yung madalas na gumagawa ng update dito po sa Centrina Alaminos. Make sure na naka-like and follow po kayo sa ating Facebook page para nakikita nyo po yung bawat video po na ating ginagawa for Centrina Alaminos. Let's move on muna sa Block 6. Ito po yung nakikita nyo ngayon na bagong gawa yung karsada. Shoutout din po dun sa mga client ko na nandito po nag-avail sa Block 6. As you can see, yung ginawa po nating concrete roads, nag-connect na po yung Block 6 at yung Block 8. So hintayin na lang po natin na madugsong naman po yung Block 9. Ang isa ko pang inaabangan dyan, yung pag-start po ng construction naman dito sa Block 4. Kaya abangan nyo po yung mga susunod ko pong update dito po sa Centrina Alaminos. Halos ko konti na lang po ito magkoconnect sa ating Block 9 papunta dito sa may Block 7 na magkoconnect din po dito sa ating parks and playground. Lahat din po ng mga bagong gawang karsada ay ginagawa din po yung mga gutters and then yung ating pathwalks. Mga peeps, kung nagustuhan nyo po itong ating ginawang video for Centrina Alaminos at gusto nyo pong i-visit itong aming site, i-message nyo po muna ako bago kayo pumunta. Para ako po mismo yung mag-a-assist po sa inyo at ma-explain ko po detail by detail kung paano po kino-construct din po ang ating mga units. No worries naman po kasi all throughout the process kami po ang bahala po na mag-assist po sa inyo. And for our next block, ito po yung last po natin na ongoing pa po yung land development, yung part po ng Block 10, Block 11 and Block 12. Pero I think dito sa part po na ito, tapos na po yung paglilinya po ng mga water lines, ganun din po yung paglalagay po ng ating mga drainage pipe. Kaya after po nito, halos tapos na po yung land development natin for phase 2. Abangan nyo rin mga peeps, malapit na po kaming mag-launch po ng ating Santo Tomas project. Yan, magkakaroon na po tayo ng Centrina Santo Tomas. And dahil limited na lang po yung ating inventories for phase 2, yan, once na maubos po ito, ilo-launch naman po namin itong phase 3. Ganun din po yung ating shop houses sa may Bukana. Yan, yung mga gusto po na mag-put up ng business, ito po yung bagay po sa inyo. A total of 15 shop houses lang po ang meron po tayo dito sa Centrina Alaminos. Kaya kung interested po kayo, i-message nyo na po kagad ako para may-line up ko na po kayo. Ang possible price po natin for shop house natin ay 6 to 8 million po. Kaya attention po sa lahat ng mga homeowners po natin dito sa Centrina Alaminos. I-approach nyo na po kagad ako kung interested po kayo na mag-avail po ng ating shop house. Then pagdating naman sa ating amenities, yung ating basketball court, ang target po na matapos po ito is ngayong March. Right after po ng ating basketball court, ang susunod naman po yung ating clubhouse. I'll keep you posted naman po mga peeps just in case na meron pong mga changes dito po sa Centrina. Kung meron po tayong nalibanan from part 1 hanggang part 4, sabihin nyo lang po sa akin, ipipicture po natin on my next video. Don't worry po, hindi po natin i-mention kung kanino po yung unit na ipipicture po natin. Ang tanging babanggitin ko lang po yung block and lot. So yung next video po natin, abangan nyo lahat po ng clients namin na hindi pa nata-turnover. Ipipicture ko rin po, ipapakita ko kung ano na po yung mga status nila. Kaya abangan nyo po yan.
Nilalagyan lang po natin ng intervals yung bawat video na ginagawa po natin kasi para nakikita po natin kung ano po yung nagiging progress. And wag po kayo magalala kasi lahat po ng mga nag-message po sa akin regarding po dun sa unit, lagi ko pong pinapollow up yan every time na magbibisit din po ako sa office. Actually, kahit hindi nyo po ako i-message, nagpa-follow up po talaga ako at nagmo-monitor din po ako kung ilang units po yung nata-turnover every month. Even yung next project po ng ating PMO. Although subject for approval pa lang naman, pero ito, babalita ko na rin po sa inyo, magkakaroon po tayo ng humps para hindi po delikado sa ating mga bata na naglalaro po sa paligid po ng sentrina. And also magkakaroon po tayo ng signage regarding po sa speed limit lang po kapag dumadaan po tayo sa ating mga karsada. Siyempre, yung safety po ng bawat isa yung ating priority. So that's it for today's video. I hope nagustuhan niyo po itong ating part 4 dito po sa Centrina Alaminos. Ayan, sa lahat po ng interested na mag-avail po, hanapin niyo lang po ako, Mark Joseph Gigante. Huwag po kayong papayag na hindi po ako yung makakausap niyo. Thank you for watching.